Sa Mualbual sa Cebu, nagliparan ang mga isda sa dalampasigan. Tila kumikislap kamakailan ang pampang ng Barangay Basjot sa Mualbual, Cebu sa mga nagtatalunan at parang nagliliparan na mga dumagsang isda na kung tawagin nila tuloy. Nakadiha kadaghan! Ang dumating nga, ang grasa mismo, no, dumating na sa atin. So, grab tayo. Tuloy-tuloy ang pagdakot nila ng tuloy. May mga nagdala ng supot at basket. Ay, very. Pag binili mo yun sa merkado, mga 80 pesos ata yun. Sisidlan mo na lang yung kulang. Para may pang-ulam. Umaga nitong November 2, nung una raw dinagsa ng mga tuloy ang kanilang dalampasigan. Pagka edad kong 10, nagsugod ako ng pangisda. Sukad karon pang tuiga na hitabo nga sobra karami ang isda. Nakadiha kadaghan! Nakapunit ko mga 100 kilos. Binulad kong isda, bahin, ang uban ng nanghuli. Binili nila ng palengke, tag 50 ang kilos. Dahil mabilis na inanod ang balita tungkol sa laksa-laksang biyayang ito. Kinabukasan, mas dumagsa pa ang mga residente sa Pampang. Nagbabaka sakaling maambunan din ito, katulad ng magkapatid na Raquel at Nilo. 5:30 ng umaga, marami ng tao. At hindi sila nabigo. 6:50, nag-umpisa nang lumabas ang mga isda. Ngayon lang po ako na-experience ng ganun karami. Grabe, amazing kayo. 30 kilos ang nakuha namin. Happy kami. Ang iba naman ay pinabigay namin sa kapitbahay namin. 2 days libre kami sa pangulam. Super blessing. Si Jane naman, nakakuha ng 12 kilos. Ipinapakain din daw niya ito sa kanyang mga alaga. Sobrang na-excite po ako. First time ko po nakakita ng ganun karaming isda na tumatalon. Sa pasigaw talaga ako. Pero teka, nangyari ito sa Mualbual, Cebu? Hindi ba't ito ang bayan na sikat sa Sardine Run o yung mga kumpul-kumpul na isda na parang nagsasayawan sa ilalim ng karagatan? Dahilan kaya dinarayo ng mga turista. Napag-alaman namin na ang isdang tuloy, isa rin palang uri ng sardinas. Hindi kaya ito rin ang mga mismong isda sa kanilang Sardine Run? Kung nagkataon, paano na ang kanilang panghalina sa mga turista? Naubos ba? Kailangan talaga i-verify natin. Lalaliman pa natin ang usaping ito sa aming pagbabalik. Sa pusod ng karagatan ng Mualbual sa Cebu, may makapigil hiningang tanawin. Parang makinang alon o parang ipo-ipo sa tubig. Pero kung tititigang maigi, ito pala ay mga libo-libong sardinas. Ito ang tinatawag na Sardine Run. Isa sa mga dinarayo ng mga turista. Ito ang kinikitaan ng barangay kasi binabalik-balikan nating mga foreign or local tourists. Pero umaga nitong November 2, dinagsak ang kanilang pampang ng sanlaksang mga isdang tuloy na isang uri rin pala ng isdang sardinas. First time ko talaga nakakita ng ganun. At ayon sa BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang tuloy o Indian oil sardine, isa lang sa species ng sardinas na nabubuhay sa Tanyon Strait na bahagi ng dagat ng Mualbual. Ang sardinas, dami diyan silang species but they belong to the same family, Sardinella. Ang mga sardinas na dinarayo sa Mualbual at mga tuloy na dumagsa sa barangay Basdiot, magkapareho ba? We believe na they belong to the same group kasi itong Tanyon Strait kung saan ang Mualbual situated, it's a protected seascape. Pero hindi kaya ang mga isdang dumagsa sa pampang at kinain na ng mga residente ay yun ding mga isda sa kanilang Sardine Run?
Para masiguro, nitong Biyernes, sinisid ng isang diver ang dagat ng Mualbual kung saan namamataan ang sikat na Sardine Run. Naroon pa kaya ito? O baka naubos na? Ilang sandali pa, na-videohan niya ang laksa-laksang mga sardinas sa ilalim ng dagat. Yung commercial fishing dyan is bawal. For marginal fishers, hindi bawal. Hinahayaan natin ang mga kababayan natin na pupulutan nila dyan sa dalampasigan. Huwag gumamit ng lambat. Pero ang tanong pa rin, bakit kaya biglang dumagsa ang mga tuloy sa kanilang dalampasigan? Itong mga sardinas, kinakain to ng mga bigger fishes. Some groups, they break apart. Punta sila doon sa shallow area. They get themselves trapped there hanggang maabutan sila ng low tide. It is not something to worry about. We should be happy about it. Ganun ka-healthy ang waters natin dito sa Canyon Strait. Marami ang nagsasabing malupit ang karagatan. Pero kapag nagbigay naman ito ng biyaya, pwedeng maging siksik, liglig, at umaapaw pa. Lakadiha kanaghan! Naaalala niyo pa ho ba si JL? Yung batang lagi na lang nakadapa dahil napakalaki ng kanyang tiyan? Maraming salamat po sa inyong tulong dahil 9 na buwan matapos natin siyang maitampok, heto na siya ngayon. Gaya ng maraming bata ngayon, hilig ng 5 taong gulang na si JL na mag-TikTok. Kahit sino, napapaindak at nahahawa sa kanyang malaking ngiti. Pero si JL, sa mga nakalipas na buwan, unti-unti nang tumigil sa pagsasayaw. Ang dati maingay nilang bahay, balot na ngayon ng nakabibinging katahimikan. Ang tunog na malimit ngayon ditong marinig, ang mayat-mayang pagpukpok sa kanyang tiyan. Si JL kasi, butot balat na. Pero halos pumutok sa laki ang kanyang tiyan. Kita na rin ang ugat dito. Sa bigat nitong 15 kilos, hirap nang kumilos at gumalaw si JL. Kaya ang bata, madalas na lang nakadapa sa unan. Para guminhawa ang kanyang pakiramdam at mawala ang kabag o hangin ang kanyang tiyan, mayat-mayang pinupukpok. Nakakatulong po ito kay JL para po mas maginhawa po siya. Pero madadaan nga lang ba sa pagpukpok sa kanyang tiyan ang kanyang dinadala? Dito sa bayan ng Dinas sa Zamboanga del Sur, kasama ang kanyang nanay Lainey at tatay James, nakatira si JL. Nakadapa lang po siya kapag kumakain po. Ito. Dili yang dughan. Sa ginawa. Lang, be. Para walay katul. Katul.
Up, im kamot. Okay, kulog. Kabalintunaan na malaki ang kanyang tiyan, pero pirmi siyang gutom. Nung baby pa po kasi si James, wala po siyang ulam. Minsan po, wala po kaming makain. Si JL, hindi na rin nakapag-aral. Mama, hanggang kailan po ako maging ganito? Sino na po daw mag-alaga sa kanya kapag matanda na po daw kami? Ano bang kasalanan namin? Bakit nagkaganito po yung anak namin? Ano bang kasalanan namin? Bakit kami, pinaparusahan po? Natatakot po kami na baka mawala po siya sa amin. Isip pamahan niya, patiging paita nga, mong anak yung anak. Mahal na mahal po namin yung anak namin. Bilang isang nanay po, hindi po akong gawin lahat po, pong dapat makaya namin. Si JL, madalas na lang tambay ngayon sa pintuan. Sa ganitong paraan na lang daw niya kasi kahit papaano nasisilayan ang mundo sa labas. Patiman ako si James, kaon, painom tubig, o ginawan, o dok-dok siyang tiyan. Kiming ako sa akong manghod. Katungo pa siya sakit, kadula-dula pa may. Ayon sa doktor na tumingin sa bata, nito lang nakaraang taon, meron siyang Hirschsprung's disease. Congenital na sakit. Merong ugat sa bituka na mula nung pagkabata ay hindi talaga siya na-develop. Yung dumi niya sa tiyan ay hindi niya nailalabas, naiipon. Sabi ng doktor na kailangan daw operahan. Para makatulong sa pinag-iipunang operasyon ng kanyang anak, si Lainey na masukan munang kasambahay sa Maynila. Pero kinailangan din niyang bumalik sa kanila. Umuwi po ako kasi yung anak ko, critical daw yung alagayan niya. Masakit po. Kasi po nagsisisi po ako kung bakit iniwan ko po yung anak ko. Kasi sabi niya po na, Mama, hindi ka na po pwedeng bumalik, Mama, kasi na-miss kita. Sobrang sakit po kasi iniwan ko po yung anak ko, tapos nag-alaga po ako ng ibang bata. Dahil critical na ang kanyang lagay, ipina-check up ng aming team si JL. Sa X-ray, sobrang laki na po ng bituka niya. Kalahati nung tiyan niya, hangin ang laman, tapos sa bandang ibaba naman, napupuno na ng dumi na hindi pa nakakalabas. Para maayos ang bituka ni JL, kinakailangan siyang operahan. Medyo complicated na po. Malaking-malaki na yung tiyan niya. Sa mga viewers, gusto mo yung tabang, gusto yung ginagmay lang para sa mga anak na maayogid siya sa ihang operasyon. Mahal na mahal po namin siya. Hindi po tayo mawala ng pag-asa. Matapos maipalabas ang kwento ni JL dito sa KMJS, dumagsa ang tulong mula RHU o ang Rural Health Unit ng Dinas. Ibinahe si JL ng halos 8 oras sa mas malaking ospital sa Zamboanga City. It was our first time na we encountered a case of Hirschsprung's disease that severe in high risk na din si JL at that time. If hindi siya nagpakonsulta at that time, pwede talagang mamatay po si JL. Si JL, kinakailangang sumailalim sa 3 pang operasyon, pero kailangan daw muna niyang magpalakas.
We had to do daily irrigation. So we will insert a catheter sa puwet niya to help na malabas po yung dumi sa loob ng tiyan, tsaka yung hangin. To help na palitin yung bituka niya. Matapos ang halos isang buwan, sumailalim na si JL sa kanyang unang-unang surgery. We did a double barrel colostomy, so yung large intestine po niya, nilabas po namin. So doon na siya makakadumi. Kinatatakot ko po noon na mawala po si JL sa buhay po namin. Yun po ang hindi po namin kaya. Kamusta na kaya ang bata? Lumipad po ang aming team sa Pagadian, Zamboanga del Sur para kamustahin po natin yung batang si JL na 9 months ago ay na-feature po dito sa ating programa dahil sa pambihira niyang sakit sa bituka. Dahil sa sama ng panahon sa mga nagdaang mga araw, ang daan pa Barangay Dongos, pahirapan. Nag-uulan daw kasi dito. Yung dating mas maiklisan ang ruta, medyo humaba konti kasi kailangan nating dumaan din sa mga rough roads. Kailangan talaga yung 4-wheel drive yung sasakyan, 4x4. Sama ng daan eh. Makalipas ang kalahating oras na pagbaybay sa baku-bakong daan, narating na rin namin ang liblib nilang barangay. Okay, so ito na yung bahay nila, JL. Hello, good morning. Salamat sa buntag. Salamat, salamat. Asa na si JL? Hello, JL. Ang gwapo pala ni JL eh. Ang batang pirmi lang noong nakadapa sa lumulobo niyang tiyan. Maliksi na ngayong nakakatayo, naging matagumpay ang una niyang operasyon. Kaya lumiit na ang kanyang tiyan. Salamat kasi binahagi niyo yung kwento niyo sa amin, lalo na kay JL. At dahil doon, marami na antig sa kwento niya. Oo, kaya marami ring tumulong. Ano yung mga nagagawa na ni JL ngayon na hindi niya nagagawa dati? Kahit saan na siya punta na doon sa mama ko. Nakakagala na? Opo, nakagagala na po siya. Tapos? Maglaro-laro na po siya. Dati kasi nakahiga lang, di ba? Akyat bahay. Tas pa niya. Pogi. Yeah. Ang ganda naman ng smile, oh. Ibang-iba dun sa dati. Ano sabi ng doktor? Pagbalik namin, hindi na kami kilala. Ah, talaga? Opo, sabi nila, tumaba na. So natunga yung mga doktor. Anong reaksyon nyo nung napanood nyo yung kwento na naikwento namin doon sa aming programa? Nag-iyak din kami. Marami pong tumulong sa amin kahit hindi po namin sila kilala. Tumulong po siya sa amin, nagpapadala siya sa amin para sa operasyon ni JL. Nakakatuwa na kahit yung mga OFW. Opo. At kung sino-sino. Thank you po sa inyo ng marami. Yung pagpunta po dito ng KMJS, mga 5 days, dinala namin doon sa ospital. Tapos na-operahan kami mga 2 weeks or 3 weeks. Pagdating po namin sa operating room, sinasabihan na po kami ng doktor na 50-50 daw si JL. Nag-iyakan kami ba? Naawa kami, takot din. Ingon mi nga. Sabi niya nga, wag daw kaming umiyak kasi kayang-kaya niyang operasyon niya. Sabi niya? Opo. Ang tapang mo naman. Siya pa nagpapalakas ng loob niyo. Nagpapalakas ng loob sa amin. Ang operasyon ni JL tumagal daw ng halos 2 oras. Hindi pa, lakaw daw gamay. Makalipas ang ilang araw, na-discharge si JL at sa bahay na nagpagaling. Hindi, lakaw. Balilinisan ko po to yung bibituka ni JL. Ang pinakamaganda rito, dahil nanunumbalik na ang dating sigla ni JL, sa susunod na pasukan, pwede na siyang mag-aral. Grade 1 o kinder pa? Magki-kinder pa siya. Ano bang pinagdasal mo noon, July, nung sama ng lagay ni JL? Pinagdasal po namin na sana gumaling po siya. Pinakinggan ng Diyos, no? Yung mga dasal mga dasal namin, opo. Kasi ako karon kay ako manghod na ulian na. Lamat karon kay nakadula-dula na may.
Dahil naman sa mga tumulong kay JL, hindi lang daw ang kalusugan ng bata ang gumanda, pati na ang buhay ng kanilang buong pamilya. Kung dati, sa bungad ng pinto, madalas nakatambay si JL. Ngayon, Ito po yung pinapagawa namin na kwarto. Kwarto ni JL? JL, opo. Okay. Ito po yung CR namin, ma'am, napagawa. Kasi dati wala. Wala kaming CR. dahil din sa nakarating sa kanilang mga tulong, nagkaroon sila ng babuyan. Ano to, pinaparami? Opo. Ay, to may mga anak. na. Oh, ilan ang anak? Ito. At maliit na sari-sari store. Kamusta naman ang kita? Okay lang, ma'am, yung kita sa tindahan. Sinamahan din ng aming team si JL para sa kanyang follow-up check-up. We're going to do all our laboratories to check if okay ba yung status niya. Pag may tayo pang natitira sa loob, kailangan natin tanggalin yun, ha? Tapos after that, schedule natin siya for yung next operation niya. Pero itong mga dalawa niyang susunod pang operasyon, simple na lang ba yun? Kaya nga daw niya yung una, mas kaya daw yung pangalawa, pangatlo. Sabi. Yung pangatlo, ano yung pangatlo? Yung idugtong closure na po. So, mas simple na yon. Hilain yung rectum hanggang makababa po yung large intestine doon. And that will become the new anus. Kasi yung portion pababa, wala kasi yung nerves. Yun yung tatanggalin. Hopefully, we can do it before mag-Christmas, maoperahan na siya for the second stage. Ang third stage is the closure of colostomy. Once na-complete po natin yung 3 surgeries or 3 stages ng surgery natin, normal na po talaga siya. Hindi na siya umaangal katulad ng dati na pinapapukpok pa yung tiyan. Wala na po. Kailangan pa ba ng tulong para kay JL? Wala naman po kaming gastusin sa hospital. Wala? Wala, libre po lahat. Salamat po ng marami sa inyo dahil tinulungan niyo po kami ng marami. Salamat po. Yung mga ibang mga magulang na may mabigat ding problema, anong maipapayo nyo sa kanila? Huwag po mawala ng pag-asa kasi kami, gaya sa amin, hindi po namin nasahan na ganun ang mangyari sa anak namin na okay na po siya ngayon. Hingi po ng tulong kay God kasi tutulungan po nila tayo. Nakikinig siya? Nakikinig po siya. Okay na ako karon. Daghan ako nahimo karon. Salamat sa pagtabang nako kay nakalakaw nako. Isa lang si JL sa marami pa nating mga kababayan na nasa malalayong mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong medikal. Sana dumating ang araw na lahat mabibigyan ng tulong at aksyon at hindi lang yung mga naibabahagi ang kanilang mga kwento sa publiko. Ito po ang interview na akala ko hindi mangyayari. Hello, love, goodbye noon. Hello, love again ngayon. May mahigit 2 milyong Pilipino na piniling makipagsapalaran abroad. Mga OFW na kung tawagin ngayon, Global Pinoys. Nilalabanan ang pangungulila, nagsasakripisyo, alang-alang sa kanilang mga pangarap at pamilya. Ang pagsisikap nila, minsan ang binigyang buhay sa pelikula ng 2 sa pinakasikat na artista ng kanilang henerasyon, sina Catherine Bernardo at Alden Richards, sa 2019 box office hit na Hello, Love, Goodbye. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Pero isang araw, sa gitna ng lahat ng ingay at bilis, time just stops. Sinusundan mo ba ako? At matapos ang 5 taon, sina Ethan at Joy muling nagbabalik sa pinaka-inaabangang sequel ng taon, ang Hello, Love Again. Sakto sa 20th anniversary ng KMJS, ang Kath din makakakwentuhan natin. Hi!
Hi, hello Catherine. It's nice to meet you. First time. First time. Yeah? Imagine, mangyayari to. I know. Diba nga ako Hello, Alden. It's good to see you again. Pinanood ko kayo 5 years ago, 2019, Hello, Love, Goodbye. Nung napanood ko yun, sabi ko, ay, ang lungkot ng ending. Bitin, sigurado may sequel ito. Ito na nga yun, di ba? Ang tanong ko, yung characters nyo dun sa movie, I'm sure nag-evolve dito sa sequel, di ba? Sa totoong buhay, kayo ba nag-evolve din? I think yes. Bilang tao, nag-evolve po. Marami. It's about openness and it's about moving forward, I guess. Somehow, nakaka-relate din ako sa character ni Joy. She's very career-driven, very independent. Hindi pwede magkaroon ng us. Hindi pwede. Kasi marami akong responsibilidad. So, I want to be as strong as her. Feeling ko yung pinaka-natutunan ko is just allow yourself to grow, to make mistakes, and bumangon ka. Alden, ikaw? Not everything will go according to plan. May mga bagay tayo na gusto nating ma-achieve pero hindi siya binibigay sa atin agad. In line with growth, as what Kat said, parang allow yourself to fail kasi doon ka matututo eh. Yung mga bagay na hindi ko na-achieve and hindi ko na-accomplish, medyo very disheartening siya sa akin. But as I go along in this journey called life, In this journey called in this life. journey called life. Di umano. Di umano. Oy, linya ko yun ah. Opo, pinuntahan ng aming team dito. Hindi, joke lang po. In life naman po, there are no failures eh. Only learning. Walang araw na hindi ko inisip na sana marating na natin yung future na pinangarap nating dalawa. A future with no goodbyes. So it's now Hello, Love Again. Obviously, love story siya, the chemistry. Is that something that you had to work on? It just comes naturally, I think. Everything was unexpected and flawless. Pero bagay kayo ha. Kasi nga napanood ko yung Hello, Love, Goodbye eh. The first May one. chemistry, bagay kayo talaga. Thank you. Magic na din ni Direk Cathy, Miss Jessica. Yeah. Yung friendship namin ni Alden, it's like, syempre unexpected naman eh. Hanggang kung saan lang kayang ibigay ng panahon para maganda. But with the guidance of Direk Cathy, that's why they call it the Cathy Garcia Sampana Magic. May mata lang talaga siya na ayaw niyang umaarte. Gusto niya pinaka-natural. I give you all the love that I have because I love you. Kung mahal mo ako, bakit pinapapili mo ako? Kung mahal mo ako, bakit hindi ako ang piliin mo, Joy? Yung rule niya is don't act. Less is more. Yes, alam niya kapag pinapeke mo yung emosyon and all. So with the setup during 2019, our first scene there, gusto niya kung ano yung ma-capture sa camera, kung paano kami naturally. Yung first meeting po namin na si Joy nasa garbage area. You will meet someone. And for a while, time just stops. Every word of the scene must mean something. So pag hindi niya nararamdaman, hindi po niya gagawin. Kung sa Hello, Love, Goodbye, umikot ang buhay ni na Joy at Ethan sa Hong Kong. Sa Hello, Love Again, itutuloy nila ang kwento sa bansa kung saan may humigit kumulang 900,000 tayong mga kababayan sa Canada. Joy is in Canada! You shot in Calgary. Calgary po is very different. It's chill, it's relaxed. You know, yung mga OFW natin, mga kababayan na nandun still works hard and hindi po nawawala yung pagmamahal nila sa kanilang mga pamilya. Somehow, sa trajectory po ng mga OFW that goes to Hong Kong, wala talagang nagsistay. Yun nga yung line ni Joy, di ba? Oo, nalala ko doon. Bakasyon man yan o trabaho, dapat sulitin mo. Kasi walang nagtatagal sa Hong Kong. Hong Kong is a place where no one stays still. In Canada po, it's a symbol of permanence. You know, because of the benefits po and all the things that the government is doing for all its residents. Nakita namin yung iba't ibang klaseng stories po ng OFWs na nandun. Sila muna yung pupunta, tatrabahuhin nila yung trabaho nila doon para makuha din po nila yung mga pamilya nila. Shout out po sa mga Pinoy! Shout out! I want to know, in your family or in your personal lives, meron din bang OFW whom you were able to relate to nung ginagawa niya tong movie? My brother po, nasa San Francisco po siya. He's a medical worker there po. It's been almost 8 years na po already and bihirang-bihira din po siya nakakauwi. Napakahirap, Ma'am Jess. The sacrifices po na ginagawa ng mga kababayan natin to be far away from family and the people that they love just to give them a better life. My brother, nasa New Zealand po siya ngayon. My sister,
brother, nag-UK siya, pero ngayon nandito na. So, medyo matagal din siya nawala. And my other sister, she used to be a flight attendant naman, pero hindi na din. She's really the person who knows everything about me. Since wala kami, so virtual inuman muna kami ni Aris. Cheers! And also, my best friend, Australian naman. Lang, but ngayon she lives in Melbourne. Kaya pala doon ka nanood ng Taylor Swift, yes! no? Yes! Updated ako. I'm sorry, but I don't give second chances. Joy, I don't want you back. Nung ginagawa ko yung character ni Joy, ang laking bagay na witness ko rin kasi first hand kung ano yung hirap ng mga malalapit na tao na to sa buhay ko. So, yun yung tinatry kong balikan, especially pag may mga eksena na medyo emotional. In keeping po dun sa story o narrative ng Hello, Love Again, meron kaming konting gimmick. Uhugot sila ng items from those boxes. Si Alden goes first. Uy, litrato ng mami ni Alden at saka siya. Ikaw yan, Alden? Yes po. Oh, kalbo ka nung baby. How does it make you feel pag nakikita mo yung litrato ng mami mo? Ang ganda niya, oh. Yeah. Siyempre po, the longing is still there. In every loss and goodbye in life, you never really get to move on from it. You just learn how to live above it and to control your emotions. I'm sure proud na proud siya ngayon sa'yo. Yes po, Ma'am Jess. Diba? Yo, ma, let's go. Catherine, okay. It's your turn. Ay, ito. Huh? Oh! Oo, sorry. Makeshift. Ang cute naman na to. Nurse's cap. Does it mean anything to you? Naalala ko siguro dito is my sister because she's a nurse, yung dati pong nasa UK. Medyo matagal po siyang nawala. Tapos ngayon bumalik siya. Parang she's like my second mom. This one. Oh, here. Oo, yung gamit ng dentist. Oo. This one, Kasi meron kang kapatid na dentist. Yes. So growing up, kami yung lagi nag-aaway, but ngayon siya na yung isa sa mga natatakbuhan ko. Malayo siya, yes, pero siya yung mga tinawagan ko nung pinakakailangan ko yun. Si Alden ulit. Alden, ikaw naman daw. Your kuya. Yeah. Ito po, kuya ko rin. Oh, yeah. Ever since we were young, kami pong dalawa yung laging magkatuwang dyan. Parang siya lang din po yung minsan na napagsasabihan ko lately because of the hardships that I've been experiencing. Eto, tamang-tama, may message kami from him. Ay, wow! May BTR. That's your kuya. Congratulations to your movie and all your projects. I'm really, 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 really proud of you, and thank you always for being there for me and to our family. See you soon. I love you. Wow. Naiiyak si Alden, no? Opo, kasi very rare lang po talaga minsan because of my schedule. Hindi kami masyadong nagkakausap. But mahal na mahal ko yung kuya kong yan. Thank you, kuya. Love you. Akala ko pa naman lagi kayo nag-chat-chat. Tama pala, may video message. Sus Mariosep. Ito naman kay MJS, oh. Hindi pa nasanay si Alden sa atin. Yes, lagi pa ganun. Laging may ganun. Now it has to be both of you na bubunot sa ating balikbayan Okay box. po. Okay. Cute. Alden, hat. totoo ba na gusto mo raw palang maging piloto? Yes, Ma'am Jess. Before po. Talaga? Kaya lang po mahal tuition. Pero what if itinuloy ni Alden ang matayog niyang pangarap na ito? Paano sasabihin ni Captain Alden ang kanyang flight boarding announcement? Parinig nga! Hello, good evening everyone. This is your captain speaking and I'd like to welcome everyone on HLA Flight KM20. It's expected to land in the Philippines across... One word. Captain! Captain! Mayday! Mayday, nagbakel. Terrain. Last. Hello, good evening. This is your captain speaking and I'd like to welcome everyone on HLA Flight KM20. We hope you enjoy your flight. And once again, thank you for choosing HLA Airlines. Galing! Kawawa lang yung mga pasahero, hindi nila nakita ang gwapo ng piloto. Boses lang yung narinig. Boses lang po pala. Pero ngayon na piloto siya, ako na yung FA muna. Yes, so For today, guys, today's video. fasten your seatbelts. Okay. Passengers ready.
Pwede po! Ladies and gentlemen, this is flight KM20 with service from Canada to the Philippines. Please fasten your seatbelts and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. Thank you for choosing HLA Airlines. Enjoy your flight. Pwede. Ka-pressure. Oh my goodness. Kung may take two sa totoong buhay, yung pwedeng mga i-retake na mga pangyayari, Alden, ano yun para sa'yo? Yung sana buhay pa po yung nanay ko ngayon para nakikita niya lahat ng mga pinangarap niya para sa akin. Ikaw, Kath? None. I wouldn't change a thing po. Even the heartaches? No. Talaga? Because I felt like lahat po nang nangyari ngayon and noon, kung hindi yun nangyari, baka ibang Catherine yung humarap sa inyo ngayon. And I feel like anything or everything that happened, lahat yan may reason. I just love my life now, Miss Jessica. So lahat ng failures, lahat ng victories, lahat ng sadness and happiness, kailangan ko yun ma-experience to be this Catherine now. So wala akong papalitan. Pag ayoko yung babae, kailangan sabihan ko agad ng I love you. Para matakot at lumayo. I love you. Kaso gusto kita eh. So sorry, I don't love you. Please invite your fans na manood. Catherine? First of all, thank you, Miss Jessica. This another first for me. Thank you for having us. Thank you, guys. Ang galing. You know, while watching yung kanina sinabi ko, grabe, ang galing. Kasi I always watch you and have so much respect for you. So, thank you. Ang profound mo sumagot, ha? Thank you. For a 28-year-old. Thank you, mga kapuso, for the warm welcome. And ilang tulog na lang, napapanood nyo na ang Hello, Love Again, November 13 in cinemas worldwide. Thank you so much po again for this interview and happy 20th anniversary po. Happy Congratulations. anniversary. Congratulations po sa KMJS team for 20 years of, spreading inspirational stories. Parang hindi nauubusan ng kwento. Hello, Love Again, love letter po nila yan sa mga kababayan nating OFW o Global Pinoy. Saan mang sulok ng mundo ngayon, may Global Pinoy nagsusumika para sa kanilang pangarap, pamilya at pag-ibig. I'm here to try again. Mula po sa amin sa KMJS, mabuhay po kayo! Kasama sina Catherine Bernardo at Alden Richards, i-KMJS na yan! Happy 20th! Maraming salamat sa mga katulad nila. Buhay na buhay ngayon ang OPM o ang Original Pinoy Music. Blooms, mag-ingay! Sa kasagsagan ng heatwave nitong nakaraang summer, may mas lalong nagpainit sa islang pantropiko. Di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo. Ang hit songs nila na patuloy na kinakanta Sa paniniwala, may pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapagbigyan at sinasayaw ng sambayanan. Mahiwagan sa lamin, kailan ba niya aaminin kanyang tunay na patingin? Mahiwagan sa lamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipitin? Pinagkakaguluhan saan man sila magpunta. Nagpauso ng kung ano-anong paandar. At ipinakita ang Pinay Girl Power kahit pa sa international stage. Sa ika-20 anibersaryo ng KMJS, dahil na rin sa inakalang suntok sa buwan na hiling ng marami nating mga taga-subaybay, dumating na ang araw para sila'y ating makapanayam. Zes, posisyon na po. Game na? Paparating na po sila. Okay, sige. Game.
Oh, shucks! Heto na sila. Sino kaya ang makakasama natin ngayon? Nandito na sila! Junti! Mabuhay! We are Beanie! Walang iba kundi ang nation's girl group, Beanie! Ang gaganda nyo naman! Ang sislim! Hello! Una sa lahat, mga bini-bini. Di ba yun? Doon ang galing yung bini. Maraming salamat ha na pinaunlakan nyo tong aming request for an interview. Mahilig po ako manood ng KMJS. Ay, salamat. Actually, minsan po kami pag nag-makeup. KMJS, gabi ng kahit po nasa ibang bansa po kami, KMJS. Hindi ko man o, marinig. Binubuo sila ng 8 bini-bini. Gusto ko kayo makilala individually. If you can introduce yourselves. Kasi nagpa-pageant po ako dati po. Yung nagda-dance troupe ako sa school. Lang. Akala ko, marunong na ako. Parang ang galing ko. Pero nung pumasok po ako, parang, di pala. And you were the last to join? Yeah, ako po yung last. Ako po si Maloy. Nickname ko din po siya. Ako Batangas po ako. Born and raised. Mahilig po ako sa arts. Sa ribbons po, sa glasses, sa bubble skirts. Anik-anik. Full name ko po, Maria Nicolette. 23 years old, from Bohol. Nasa serious type po ako na tao. So medyo introvert ka. Inverter po. Sorry. Tapos ang tawag daw nila sa'yo, anger. Opo. Bakit? I love my space po talaga. So parang pag nag-overstep yung tao, ops. Ayun na nga ako nagganong-ganon, hindi niya pa ako sinubura. Pero hindi naman po all the time ganun. Mika, ikaw daw yung konyo. Feeling ko nga na-intimidate yung lahat ng girls sa akin nung una kasi mahilig ako mag-English. Most flexible. Ikaw ba yung nagsasplit? Yes po. No! Naka-heels ako, guys. Si Sheena, ikaw daw yung pinaka-bubbly. Do you want more? Later. At nagpauso ng Paano mo naisip yung Sa tropa ko, nakuha yung A. Parang kapag nagka-chat ako, yung tropa ko, puro reply niya A. Naiinis ako. Tapos nagulat ako, ginagawa ko na. Tapos parang feeling ko nag-start siya lumaganap. Lumaganap nung merong isang Bloom na nag-post sa concert namin. Tapos sinabihan niya ako na, Sheena, graduate na ako. Tapos naiiyak siya. Tapos sinabihan ko na, huwag ka muna umiyak, A ka muna. Ganun muna. Tapos nag-viral yun. Kapag A ka muna, A! Thank you! Si Stacy, ikaw daw ang princess. Ay! Yan ang A! Tsaka paborito ng mga bata. Sino ba bias mo, Gabin? Si Stacy. Ikaw muna A. Ikaw muna. Nag-iiyakan daw po yung mga bata pag hindi daw po photocard kayo nakuha. So parang nakakatuwa kasi mahilig din po talaga ako sa mga bata. Ang isa pang miyembro ng grupo, ang Sweet Bicolana, na nagiging halimaw sa stage, si Gwen. Sayang wala si Gwen, no? May sakit po si Gwen dun sa mga naghahanap. Ang tumatayong leader ng grupo, si Bini Joanna. Si Joanna po kasi parang siya po yung pinaka-organize po sa amin. Tuwing may mga meetings po kami, siya lang po yung may dala ng notebook, siya yung nagtitake notes. Tapos kapag parang meron po talaga siyang authority na pag siya yung nagsasalita at makikinig lahat. Si Joanna, naging laman dati ng mga broadcasting competition sa Calabarzon. Nagsasagawa ng water cannon salute ang Bureau of Fire Protection kung saan nagbubuga ng tubig na may kulay ang ilang truck ng bumbero. Ako, si Joanna Robles, nakaantabay. May background ka pala sa broadcasting. Sample daw. Miss Jessica, so katapat. Dali, palit tayong trabaho. Kailangan ko munang magpahinga, kaya may papalit muna sa akin. Si Bini Joanna. Pasok! Magandang araw. May sabet, di ba?
Okay, take two. Okay. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Joanna Robles at ngayon kasama ko nagagandahang mga kababaihan mula sa grupong Bini. At ngayon kasama rin namin ang isa sa pinakasikat na kilala kong mamamahayag na si Miss Jessica Soho. Dito lang yan sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Pwede. We are Bini. Taong 2018, nung simulang buuin ang grupo. Sa iba't ibang probinsya kami nag-audition po, na-call back, tapos wala kaming idea po na girl group yung bubuin. Parang from 50 girls, na-trim kami to 13. So salang-sala pala talaga kayo, no? Talagang pinili. In-explain ba nila kung bakit kayo yung mga pinili? Or never nila in-explain sa akin. Siguro nakitaan po ng potential or character po. Was it talent or personality? Everything. Training lang po talaga kami, nahon. Bago sila inilaunch, butas ng karayom daw ang pinagdaanan nilang training. So yung talent pala talaga, acquired, hindi born into. Tama ba? Well, some of us po, parang may background na po. Kunwari kami ni Colette sa choir, tapos may mga dance group like Sheena, and si Joanna parang nag-workshop po. So parang yun po, katulad ng sinabi ni Jo, parang nahon talaga yung talent sa training. Ngayon, ito balitang-balita. You survived on nilagang itlog at saba. Totoo ba yon? Opo. Kaya raw kayo laging gutom. Dalawang hard-boiled egg na binigay sa amin, syempre titipidin ko yung isa. One day before po ng diet namin, tsaka lang po sinabi, parang kinagabihan sa amin, okay girls, kakaroon kayo ng Korean training and magda-diet kayo. Nagulat po talaga yung mga katawan namin. Hindi rin po kami makapaniwala na survive po namin. And hindi lang siya physically draining, emotionally and mentally draining. Hindi pa namin nakikita yung mga yung kasi hindi po kami nakakalabas po Bawal po lumabas noon. So paano nyo na-overcome yung homesickness? Iniisip ko lang po lagi na parang ang layo na po kasi nung process ng training ko. Pag tumigil po ako, parang mababaliwala lahat ng paghihirap. Huwag yung tanggapin sa sarili niyo na hindi tayo malalunch, na iba na lang yung career natin kasi ito yung pinaghirapan natin, di ba? Nung trainees kami, hindi pa kami Bini. Yung mom ko nawala. My mother, my mommy. And my lolo nawala. I believe na yung mga nag-pass na ng mga loved ones ko, they are safe na with God. So, I feel rested na. So, I just enjoy kung anong life ko here. And I don't want any more regrets. Totoo ba na nung una walang pumapansin sa inyo? Opo. Kahit magpapansin po kami, walang papansin. Para lahat naman siguro dadaan sa ganun. Namimigay pa raw kayo ng flyers? We're giving out flyers. May mga QR code pa po yun. Tapos pwede na i-scan para diretso sa mga platforms. Nakita ko na yung iba, tinatapon nila parang We are Bini po. Ang sakit. Siguro may fear din po kami kasi parang hindi po sanay yung Philippines sa girl group. Mas tinatangkilik talaga mga boy groups. Mas nagiging fanay talaga yung mga girls. Hindi raw naging madali ang karera ng grupo. Lalo't ilang taon din ang kanilang hinintay bago tuluyang mag-bloom o mamukadkad ang kanilang career. Anong pakiramdam para matawag na the nation's girl group? Nakakakilig siya kung papakinggan, pero hindi po talaga namin siya in-expect. And kahit ngayon, parang hindi pa po talaga siya nagsisink in na talaga ba, Nations Girl Group tayo. Kasi dati, nagta-tricycle lang naman kami pupuntang training. Grateful po talaga kami kasi alam po namin na lahat ng pagod namin dati, lahat ng mga pinaghirapan namin. Worth it lahat. Worth it lahat. Pantropik ko po, dun po kasi nag-start. Parang akala namin, parang katulad lang din siya na ibang song namin na okay, ni-release, may mga nakikinig. Akala namin hanggang doon na lang po ulit yung song na yon. After no, nag-release po kami ng Salamin-Salamin na hindi rin naman namin alam na mas aano pa sa Pantropiko po. So parang, hala, anong nangyayari? Ang hello din misteryoso, di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo. At ang pinakapangmalakasan talaga nilang kanta, ang itinuturing na isa sa fastest OPM o Original Pinoy Music na kanta
sa kasaysayan na nakakuha ng 100 million streams sa isang streaming platform. Ayokong umasa sa paniniwala. Ang Salamin-Salamin. Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na patingin. Yung salamin, ano naman ang kwento nun? Para siyang mirror on the wall na parang may crush ka, tapos kailan niya ba ako papansinin, ganon. Pa-cutesy-cutesy. Salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig. Salamin sa dingding, pwede mo ba sabihin? Salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig. Salamin, kailan niyo ba ako papansinin? Diyos ko, eto na, mapapasubo ako nito. Pasensya na kayo. Alam niyo yung salamin, pinapasayaw sa amin yung sa Zumba. Kaya lang iba yung choreography, ganun, tas ganun, may ganun. Ito pala, iba, mas mahirap yung version nyo. Kaya niyo po yan. Pwede bang makisayaw sa inyo? O, ayan. Kahit kahit konti lang. Dito po kayo sa gitna. Okay, nako. Tapos tutulungan po namin kayo ni Ate Colette. Ate Colette, dito ka sa right side. 5, 6, 7, 8, jump. Tapos? And then, mahiwagang salamin. And then, ta. Sat. O, tapos? And then, ta. Diyos ko. Ay, ito pala. Hugot dito sa left hand. Yan. And then, pa-cute. Pa-cute lang. Pa-cute. Yes, and then again. Mahiwagang salamin. And ta. And then, puso'y nabibitin. Yeah. Okay. Kaya yan. And ngayon, ano lang tayo? Pose. Go, Miss Jessica! Hey! 2, 5, 6, 7. Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na patingin. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y nabibitin? Salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig. Salamin sa dingding, pwede mo ba sabihin? Salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig. Salamin, kailan niyo ba ako papansinin? Yung cherry on top, anong kwento nun? Songwriting camp. Songwriting camp po. Kami po ni Colette po yung representative ng BINI. So, nandun po yung mga composers po, mga producers from different countries. Doon po namin nagawa yung cherry on top. Gusto po talaga namin makilala din globally. Yun yung next step namin po. Why not, di Po, ba? ipakilala po yung BINI sa international scene. Yun po talaga. Pero nakapag-perform na kayo sa Korea, di ba? Yes po. Pumunta po kami doon for an award po. Tapos in-invite kami. Well, lahat naman ng artist, parang yun po yung pangarap talaga. At saka, parang time na din po ng Philippines and yung talent ng Philippines mapakilala internationally. Pero meron ding mga nagsasabi na, ano ba yan? Parang nanggagaya lang sila sa mga banyaga. Siyempre, inspired naman po talaga ang BINI po sa mga K-pop, sa mga J-pop, yung mga discipline po nila sa pagsayaw, sa pagkanta. Pero meron din po talaga yung sariling disiplina po ng BINI. Meron kayong consciousness na dapat i-push nyo yung Pinoy music. Yes. Group dynamics nyo. Paano nyo iniingatan na walang sapawan? Aaminin talaga namin before po kasi syempre tanggalan. So, lahat kami, ay competition to, pagalingan tayo. Pero nung 8 na kami ngayon, wala na pong ganyan sa amin. Pero historically, talaga namang yung mga girl groups, yung mga boy groups, di ba? Kahit nung araw pa, talaga nagbe-break up sila eventually. So, anong thoughts nyo doon? Forever po kami. Napag-uusapan po namin na kapag kunwari, after BINI, sabi namin sa isa't isa, girls, pag magkakaroon tayo ng bahay, dapat kapit-bahay tayo para magkakasama pa. Isang compound lang. Ganun kayo ka bonded na through time. Totoo naman, super close po namin. And, ba't to umiiyak?
Hindi, kasi hindi naman po talaga, may time talaga na Iyak siya. Sorry, pinaiyak ko ba kayo sa tanong ko? Siguro naiyak ka lang kasi, kunwari si Joanna po, only child po kasi siya. So parang nafe-feel niya na may mga kapatid siya sa amin. Kasi 8 ba naman po? Hindi yung breakup kasi madami pa akong bayarin. Pero feeling ko yung Beanie is forever. Parang it's a highlight of our lives that we won't ever forget. Pero gaano nga ba kakilala ng Bini ang isa't isa? Susubukin natin yan sa isang game. Salamin, Who's Who Edition. Game na kayo, girls? Okay. Sinong pinakamatakaw? Lahat! Ito ang epekto ng saba at itlog. Saba at itlog. Sinong pinakaiyakin? Si Maloy? Maloy, Si Mika din. si Mika. Sino ba laging nag-aaway o nagbabangayan? Wait lang. Mga pusaan. Si Joanna at saka si Stacy. Ay, magkatabi sila. Pero pa po. Kwento din. Parang lahat naman pala kayo eh. Bagamat magkakapatid daw ang turingan ng Bini, sa challenges, talo-talo muna. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng karera sa paghula. The boat is sinking. Group yourselves into Team Nonchalant and Team OA. Ito na. Ayan. Ay, yun na. Nonchalant siya talaga. OA po talaga siya. So, meron tayong mahiwagang fishbowl. Kanya-kanyang bunot. Team OA muna. Si Maloy. Ang unang sasabak, ang Team OA. Wala. Ate Jo! Jo! Ate Jo! Bilis! Okay. Ang hirap. Four syllables. 4 words. First word. Flying! Flying to the moon. Tagalog. Lipad ng pangarap. Third word. Tayong lahat. Lumipad tayong lahat sa ere. Fourth word. Lumipad tayong lahat, everyone. Lumipad ka sa ere. Lumipad tayong lahat, everyone. Lumipad tayong lahat. Wala kang bola! Lumipad ang aming team. Oh, ay, Bini Yana. Bini Marikit. Kaya ka! Ate Jo! Empowered women! Wait lang! Bini ba to? Bini na! Bino! Last na, malapit. Kapusa mo! Jessica to! Sunod na sumalang ang Team Nonchalant. English. One word. All. Noisy! Nonchalant. Nonchalant. Singer! Microphone! Microphone! Yes. Bakit magaling? Joanna! Leader! Backstreet! Bakit na kayo sasali? Bahay! Beauty Queen! At ang nanalo, ang Team Nonchalant. Gayunman, kasabay ng pag-arangkada ng karera ng Bini. Ang pagharap nila sa ilang mga issue. Kwento nyo nga, nagka-issue daw kayo dun sa mga fans na sobrang nai-invade na yung privacy nyo. How do you set borders and boundaries? For example, inaabangan po kami sa tapat ng kondo po namin. Naintindihan ko rin po yung side nila. Kung hindi sila makakapagpa-picture po ngayon, baka wala nang time. Bashers, paano nyo nahahandle? Parang lahat naman gusto kayo eh. Meron po. Meron din? Meron po. Parang di naman na makontrol po. Feel ko kahit sino ka man, sikat or hindi, may mga tao talagang hindi mo ma-please sila. And hayaan mo lang po sila. Focus ka na lang kung anong kaya mo i-control. We choose our battles. A peace of mind.
Naging issue rin ang di umano sunod-sunod na schedule ng Bini. Kaya nag-alala raw ang ilan sa kanilang fans. Sabi nila, pahingahin naman daw kayo. Yung mga nagsasabing ganyan, ano reaction nyo? May pahinga naman po kami. Well, ako po kasi personally, parang gusto ko yung araw ko punong-puno po talaga siya. Kasi the more naroon akong tahimik time sa isang araw ko, parang doon ko mas nafe-feel yung pagod. Ever since naging Bini po kami lahat, parang if may isang araw na biglang, hala, walang gagawin, sure ba? Parang hindi na kayo sanay ng downtime. productive lagi po kasi yung schedule namin po. Ang tagumpay ng Bini, utang daw nila sa mga bloom o yung tawag nila sa kanilang fans. Now, who knows the answer to this? Gaya ng senior high school student mula sa Alaminos, Pangasinan na si David. Dito po sa kwarto, may mga posters din po ako. Feel Good album, Pantropiko, Lagi, The Coconut, magaling kumanta, magaling sumayaw. Buong araw ko nakikinig ako ng music ng Bini. Sumasayaw po ako, gumagawa ng guitar covers. Tinatawag ako na, Bini David! Bini! Na-inspire po ako na gumawa ng kanta. Patay na patay ako dahil sa kulay mong pulang buhok kang ninanais. Adi ka ina walang bahid. Para mas creative, pulang buhok. Kasi red yung hair ni Mika. Malaking impact po sa akin yung Bini. Kaya po, nagkaroon din po ako ng existential crisis. As a teenager, natatakot po ako sa future ko. Tapos dahil sa Bini, parang na-revive po yung passion ko. Awalo din misteryoso, di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo. Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin kanyang tunay na pagtingin? Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipitin? Salamin, salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig. Salamin, salamin sa dingding, pwede mo ba sabihin? Salamin, salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig. Salamin, salamin, kailan niyo ba ako papansinin? Gusto ko po talaga makita Bini. Mula Pangasinan, pinaluwas namin ang Bloom o Bini fan na si David pa Maynila. Walang ideya si David na sa araw na ito, matutupad na ang pangarap niyang makita ang Bini. Hello, David! Ako si Jessica. Oh my God! Hindi pa ako ang surprise mo. Maghunos dili ka. Okay. Ito ang surprise mo talaga. Huwag ka munang mag-oh my God, ha? Ready ka na ba, David? Huwag ka mahihimatay, ha? Baka mahimatay ka. 1, 2, 3, go! Go! Oh my God, nanginginig siya! Okay ka ba? Kilala mo na sila, ha? Hindi ko napapakilala. Hindi ko alam gagawin mo. Nangihinig ko. Mika! Kilala mo na sila. Machine! Hindi ako! Ay, may bias! Ay, ako What does it make you feel? Ano ang pakiramdam na meron kayong mga katulad ni David na fanay ninyo? Ikaw na naman! Iyak ulit ako! Ito yung epekto nyo sa mga katulad ni David. Masaya lang po sa puso na alam niyo po yung parang love na love po kami ng mga tao po talaga na hindi naman po namin akalain kasi we're just being ourselves lang naman po. Bakit mo tinutusok si ano? Hindi mo totoo. Ano bang nararamdaman mo? Ang saya lang Gusto mo ng tubig? Ayan, No, yan. mabaliwala. Oo.
What? Grabe po. Grabe po impact sa akin ng Bini kasi. Bakit? At my lowest point, andun sila. Lalim din ang hugot nitong si David, ha? O, anong ibig sabihin nung sila yung kasama mo at your lowest point? Ano ba yun? Ano ba yung pinagdaanan mo? Sige nga. Kasi sa school, stress na stress din talaga, ganun. And kailangan ko ng encouragement para silang blessing in disguise ni Lord, ganun po. Nakatulong po siya sa akin kasi as a teenager, parang I need to live my best in the moment, ganun po. Yung Bini na verbalize nila yung lahat ng mga takot mo at hugot mo, ganun ba yun? Oo. Kailangan mo lang sabihin sa sarili mo, kaya mo yan. Sige nga, sabihin mo nga. Kaya ka po. Ayan. Karera! Karera. Ayun. Ano susunod daw for Bini? Our concert po, this November 16 to 18 po sa Araneta. Message nyo raw sa inyong Blooms. Hi, Blooms! Yes, nasa Jessica Soho na kami! Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Bini. Hindi ko akalain na one day, makakausap ko kayo. Parang Nakilala. I'm happy for you kasi you represent Gen Z and the new girl power. Maraming salamat sa inyo. Salamat po. It feels good na kumanta. May pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y At umindak sa musikang sariling atin. Dahil sa mga katulad ng Bini at ang kanilang mga awitin, ang OPM. Salamin, salamin sa dingding na sanang pag-ibig. Salamin, salamin sa dingding, pwede mo bang sabihin? Ngayon, buhay na buhay! Salamin, salamin, ngayon yung bago papansin. Ikayam Jayas na yan! Yay! Salamin, salamin, salamin. Napakalaking pribilehyo po para sa aming lahat sa KMJS na sa loob ng 20 taon, naging tulay ang aming programa para ang mga magkakadugo at magkakamag-anak matukoy at mapag-ugnay muli, katulad na lang ng mga sanggol na napagpalit. Isa sa mga naitampok namin dito sa KMJS. Plot twist na baby switching gaya sa telenovela na talaga namang tinutukan at sinubaybayan ng marami ang kwento ng mga bagong silang na sanggol nina April at Margaret na napagpalit sa ospital. Sure po ako na hindi ko po anak yun. Bakit yung tag? Mali. Tsaka di ba nanganak ka 18? Bakit nakalagay dito 1/17/21? Ang pangalan pa Moleno. Ang masama nilang kutob na kumpirma ng DNA test. Negative. A probability of maternity is 0%. Hindi nyo anak ang hawak niyong sanggol. Samantala, ang pinaniniwalaan nilang nakapalitan nila ng sanggol, sina Margaret at Kim Jasper, na sa parehong ospital din ipinanganak ang kanilang baby boy. Pero ang mag-asawa, nanindigan nung una na anak nila ang kanilang naiuwi. Gayunman, para matanggal ang pagdududa, sumailalim din sa DNA test si Margaret at ang sanggol na hawak niya. Negative. Muling sumailalim sa isa na namang round ng DNA test sina April at Margaret para matukoy kung talaga bang nagkapalitan sila ng sanggol. The results are positive match. For the maternity test na ginawa natin for April Safiata and Moleno, the results are positive match. Tatlong taon matapos ang pagtutok namin sa kauna-unahang documented baby switching case sa Pilipinas,
Kamusta na kaya ang dalawang pamilya? Lalo na ang mga napagpalit noon na mga sanggol na sina Baby Ayu at Baby Cairo. Ay, uy, ang lalaki na nila. Hello. Nitong Huwebes, nakipag-catch up ako sa aking mga inaanak. Regalo ko sa... Oh, ay hindi. Paano mo alam? Alam mo, nahulaan niya. Hello, kamusta na kayo? Kay Ayu. Wow. Ay, bless muna, bless daw muna. Hello. Kay Cairo. Hello, Cairo. Ang mga baby noon na sina Ayu at Cairo, 3 taong gulang na ngayon at parehong bibo. At dahil magpapasko, may advance akong regalo sa kanila. Ang aga ng Pasko. Ayun! One more. Also for you. Kailan ba tayo huli nagkita? 2021. Kamusta na kayo? Mabuti naman po. Nakalipat na po kami ng sarili naming bahay. Tapos nagpakasal na rin po kami. Uy! Congratulations! Sina Kim Jasper at Margaret sa Santa Maria, Bulacan na nakapagpundar ng sariling bahay. Dahil naka-work from home, hands-on sila sa pagpapalaki kay Cairo. Growing up naman kay Cairo, hindi naman ako nahirapan. Madaling kausapin, madaling pagsabihan, madaling turuan. Can you embrace mommy? Sobrang mahiyain. Pagkabago sa kanya, hindi niya masyadong kilala. Nagtatago siya. Medyo mature siya compared to the usual toddler stage. Gaya ng kanyang daddy Kim Jasper. I mix them. Tapos I'm going to watch this too. Hilig din daw ni Cairo ang magpinta. Kamusta si Cairo? Mabait pa din, tahimik. April, Marvin, kayo, kamusta? Tuloy pa rin naman po. Meron po yung trabaho po namin. Dalawa na po kaming nagkatrabaho. Sina April at Marvin naman, dito pa rin sa Rizal nakatira. I'm making a dinosaur. Ano po yan? Dinosaur? Mas nawiwili po siya maglaro ng mga ganito lang. Simpleng gamit sa bahay. King Ghidorah. King Ghidorah. Why? Si April, taga-rebond pa rin ng buhok sa isang salon, habang si Marvin naman, delivery rider ng mga parcel. Sa gabi na lang talaga, yung nagiging bonding namin. Malambing din naman po siya. Kung mahilig mag-kiss, mahilig yumakap, yung yakap niya may gigil talaga. Magsasabi pa siya ng I love you. Say I love you. Hello. Oh, what? Oh, what is that? Oh, yeah, that's a ball. You want to dive there? You be careful, ah. Parang comfortable din siya sa inyo, no? Opo. Dahil madalas nga po kami nagkikita. Kahit magkalayo yung mga pamilya nila, paminsan-minsan, nag-get together yung dalawang pamilya para maglaro yung dalawang bata. Parang automatic na yun. Pag uuwi kami dun sa Montalban, dapat magkikita kami. Kasi gusto ko po maglalaro silang dalawa. Cairo! Pag nagkikita sila, Ayu, Cairo, gano'n. Hindi sila yung tipo ng rumble, gano'n. Nagkakasundo naman sila kahit papaan. Kahit iba-iba yung trip nilang paglaruan. 1, 2, 3! Birthday ni Ayu, nag-celebrate sila dun sa bahay nila. Pumunta kami. Birthday ni Ayu talaga yun. Pero naki-birthday na rin si Cairo. Kinatutuwa po namin yung kasi nag-effort po talaga sila na pumunta para bukod doon sa birthday ni Ayu. Nung kasal namin, kasama sila. Since they're part of the family. Parang extension family po. As in, hindi lang friendship. Anak na rin po talaga yung touring namin kay Cairo. Nahulog din po talaga kami sa kanya nung time na inaalagaan pa po namin siya. Nung time na nagpalitan na. Hawak ko na si Ayu pero si Cairo yung iniiyakan ko. Kasi napamahal talaga ng sobra sa amin si Cairo. Parang bonded for life na kayo, no? Dahil sa nangyari. Part na ng family. So, bawat bata, hindi lang isa pamilya, dala-dalawang pamilya. Opo, parang gano'n, parang gano'n. Pag binalikan natin yung mga nangyari, anong tumatakbo sa isip nyo? Hindi po talaga siya makakalimutan na pangyayari. Bumabalik din pintakot ko. Baka pagka kapag-isipan namin na magkaroon ulit ng
baby ulit, baka ganun na naman. May trauma ka na. Di naman na siguro mangyayari ng maulit. Sa kabila nito, hindi na rin daw nila itinuloy ang kaso laban sa ospital. Ano palang pinangako ng ospital? Binawi po ata nila yung ginastos namin. Kayo, inano rin kayo ng ospital? Ni-reimburse kayo? Diba yung storya nasa internet, nababalikan ng mga tao. So pagka nakikita kayo at yung mga bata, anong sinasabi nila? Natutuwa po sila. Malaki na daw po yung mga bata. So, bumibili kami ng grocery. Ma'am, kayo po ba yung yung sa KMJS? Pabulong ka. Sinabaybayan ko yun talaga. Iyak ako ng iyak. Ganun sila. Alam na ba nila yung nangyari sa kanila? Hindi pa po. May balak ba kayong sabihin? Pag medyo maintindihan na nila yung sitwasyon. Kayo, April, Marvin. Pero nga hindi pa niya alam. Ayoko na isipin sana pero gusto ko lang din tanungin kayo. Paano kung hindi natin alaman at hindi natin sila naitama? Sa side namin, convinced kami na sa amin si Anne. Napaisip kami na if ever pala hindi na discover yung katotohanan. Kumbaga, magko-continue lang kami without knowing yung truth and parang nakakatakot na nakakalungkot. Paano kung hindi bawi yung sa ibang pamilya na mapunta na mahigpit sa bata? Ganun. Mabuti na lagpasan natin yun. Kami pinagpapasalamat namin tong kwentong ito kasi na-resolve siya agad. Thank you. And I wish you all the luck sa inyong buhay. I wish you live well and sana lumaking healthy si Cairo and Marvin and April. Sana lumaking maayos din si Ayo at sana maging okay yung inyong buhay. I want to thank yung buong team na tumulong mabalik sa totoong family yung mga bata. Sobrang laking tulong po talaga ng programa nyo na nabawi po namin si Ayo and naging blessing din po na nagkaroon kami ng extended family na sila Marga. Isa sa mga misyon namin dito sa KMJS ang ipakita ang kalagayan ng mga komunidad, lalo na sa mga liblib na probinsya. At ang isa siguro sa mga itinampok naming talagang buwis buhay, kung paanong tinatawid ng mga tiga-barangay Tambobong sa Davao City ang napaka-peligrosong Tamugan River. Nung araw na yon, naabutan ng aming team na itinatawid dito ang tila paralisado ng si Jason. Sakay ng duyan na nakatali sa kahoy, pinagtutulungan siyang buhatin ng 5 tao. Handa nilang suungin ang kamatayan dahil buhay rin ang nakasalalay. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglusong, ang naunang lalaki may isinenyas. Delikado sir, daghang na kayong nangaano diha sir. Dito na sila nataranta. Ang duyan ni Jason, halos tangayin ng alon. Makalipas ang halos 15 minutos, ligtas silang nakatawid. Sa awa ng Diyos, nadala rin siya sa ospital. We are considering na baka may spinal cord compression on the lumbar. Hindi lang mga pasyente ang pahirapan sa kanilang mailipat dahil sa sitwasyon ng kanilang daan, pati na ang mga patay. Gaya na lang ng kabaong na ito na bago pa man nila maitawid sa talon na konektado sa Tamugan River, ang bahagi ng bundok biglang bumuho. Sikal! Si Zolen. Wala pinakatabok. O pinakatabok? Pinakatabok mga bata. Mga bata. Ato isa dito pre, mga bata pre. Op.
Pag tanaw na mo kay na hinay-hinay na magkatumba tong mga kahoy, mga bato, nahagbong yun diha. Wa na hugmakan naman tong amo ang dalan kay maora man gyud toy dalan. Hapit na hugmakan, damay unta tong mga 18 ka tawo nga nagdayong sa iya. Sakit gyud kay sir. Hangtod karon di na ako madawat ang panghitabo. Pati mga estudyante sa lugar. Sinasalubong ang ragasa ng tubig para lang makapasok sa eskwelahan. Sa kabilang bahagi ng ilog na rin sila naligo at nagbihis bago ang kanilang klase. %80 ng estudyante po galing po sa Kibidtud. Malakas yung current ng tubig po, kaya yung mga bata kawawa talaga. Ang tangi nilang hiling, mapagawan sila ng hanging bridge. Susunod, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Davao ang construction ng kanilang unang tulay. Dako kayong tabang sa ang sa pag-eskwela kay di namin maglisod magtabok sa sapa. Isa sa mga itinampok naming talagang buwis buhay kung paanong tinatawid ng mga tiga-barangay Tambobong sa Davao City ang napakapeligrosong Tamugan River. Ang tangi nilang hiling, mapagawan sila ng hanging bridge. 5 buwan matapos ipalabas dito sa KMJS ang kalbaryo ng mga tiga-barangay Tambobong. Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Davao ang construction ng kanilang unang tulay. At nung binisita namin kamakailan ang kanilang sityo, ang mga residente meron ng natatawirang hanging bridge. May haba itong 50 meters na nagdudugtong sa sitio Kidali at sa sentro ng barangay Tambobong. Tungod sa pagpicture sa KMJS sa amo ang istorya, nilihok dayon ang LGU. Pila ka bulan ato, nahimuan na gyud mi og tulay. Nagpasalamat mig dako kay nakita ra gyud ang among problema. Bata pa mi nangandoy nami anang tulay. Karon naabot na gyud sa amo ang lugar. Atong wala pa mi tulay, lisod kay mong kahimtang kay kung magbaha, kung naay pasyente, maabot nga mamatay dito sa tabok, wa pa lagay tulay. Mas ligtas na rin daw nakakapasok sa eskwelahan ang mga bata. Nidaghan na jud ang among mga estudyante sukad nga naa nay tulay. Sa aktibo na sila sa klase. Ating aralin ay tungkol sa pamilya bilang tagapangalaga. Dako kayong tabang sa ang sa pag-eskwela kay di namin maglisod magtabok sa sapa. Sa pag nahimo ang tulay, murag gaan-gana kaya sa among pagkarga, maabot naman sa motor. Ug dili na kay ni maglisod sa panahon nga ug naagid mi produkto. Dako kay ni katabang sa kuha pareha sa akong sakit. Ako ug mo ato ko kalinan, di na ko maglisod kay na may agiana. Gayunman, umaasa si Jason na masisimulan na rin ang isa pang tulay sa gitna ng Tamugan River na magdudugtong naman sa sitio Kidali at sitio Kibidtud kung saan siya noon nakuha ng tumatawid sakay ng duyan. Mas malapit kasi ito sa kanilang tirahan. Ang lokal na pamahalaan ng Davao City, pinag-aaralan na rin daw ito. Pinamadali namin yung budget na kailangan mabigay para lahat ng mga residente doon hindi na mahirapan sa pagtawid sa ilog. Sa nakalipas na 20 taon, karangalan po namin na ang KMJS ang naging tulay para maihatid ang sitwasyon ng ating mga kababayan para matulungan at maaksyonan ang kanilang kalagayan. Hari nawa sa mga darating pang taon, marami pa po tayong mga buhay na mababago.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.